Yung mga gusto ko 50% off. Ang mahal naman yan, 780 baht. Malaki pa pala to guys, binabawi ko yung sinabi ko. So guys, ang natira kong baht is hi amazing people and welcome back to my YouTube channel. So today is the episode that tayo ay aalis na dito sa Phuket. We're saying goodbye to Phuket as we head back to the Philippines. Pero first leg pa lang ito ng ating pag-uwi dahil hindi pa dire-diretso ang flight natin papunta sa Pilipinas. So from Phuket, pupunta muna tayo ng Kuala Lumpur and then we'll stay there for a day. And then we'll finally head back to the Philippines. So, since connecting yung flight natin, isa-share ko sa inyo yung process mula dito sa Phuket hanggang sa makarating tayo sa Kuala Lumpur at kung ano-ano nga ba yung difference kapag may connecting flight kayo na more than 8 hours yung layover sa isang lugar at mag-check-in din tayo sa airport hotel na matatagpuan doon banda sa airport ng Kuala Lumpur. So, exciting day today guys at maaga-aga yung flight natin. So, tara guys, samahan niyo ako. So guys, nandito na ako sa lobby ng Naina Resort and Spa. And sine-check na nila yung room and just make sure na dala nyo yung deposit slip na binigay nila. May binibigay kasi silang deposit slip for the 2,000 baht na deposit para makuha nyo yun once na cleared na yung room nyo. And while waiting for them, last look lang ng pool nila. So long, Naina Resort and Spa. Hope to see you again soon. Yan. So, wait lang tayo and then magbubook na rin ako ng Bolt papunta sa airport kasi magbo-Bolt lang ako. Okay guys, dumating na ang ating Bolt. Yan, sakay na tayo. Let's go! So guys, ito nakasakay na ako and less than an hour sana yung maging biyahe para mabilis lang makarating tayo sa airport agad. So, see you sa Phuket International Airport. Guys, after an hour, nandito na ako ngayon sa Phuket International Airport at magsisimula na tayo ng airport process guys. So, unang-una is hanapin natin yung check-in counter for Malaysia Airlines, which is our airline of choice for this flight. So, pasok muna tayo. Daming tao. Here. And so this is Phuket International Airport guys. So hanapin lang natin muna yung sa Malaysia Airlines para makapag-check-in tayo. And FYI lang guys, nagdagdag ako ng 5 kilos na baggage allowance sa since Malaysia Airlines follows weight concept, per kilo yung dagdag ng baggage allowance and kahit ilan pa yung dala mo. So nagdagdag ako ng 5 kilos and that is $60 US dollar siya. So let's look for the check-in counter. Sakto pala guys. Ito na ang Malaysia Airlines. Here. So dito tayo guys. Yes. Okay. Walang tao sa check-in counter. Nakakailang tuloy. Okay. And let's check in. See you sa Manila baggages. Goodbye. Okay guys, so nakapag-check-in na ako and may boarding pass na ako agad. Napakabilis. Pagdating ko check-in na agad kasi walang pila. And yun, nagtanong ako sa mga staff nila. Ang sinabi kasi sa akin nung una, kapag less than 5 to 8 hours ata yung connection mo dun sa layover mo, hindi ka pwedeng lumabas ng hotel. Pero ngayon, since more than 24 hours, 25 hours actually, kaya ako nag-book ng hotel dun sa Kuala Lumpur. And sabi nila, kausapin ko na lang daw ulit yung staff para payagan akong lumabas ng airport. So I think that's what we're gonna do. Alright guys, so next step na natin is to pass through immigration and security check. And paalala lang guys, ito pala, let's cross that out pala muna dahil nakita ko itong tax refund. So pila tayo dito, pakita natin yung passport tsaka yung resibo. Yung resibo ng ating
pinamili na may tax refund. So guys, ito pala, sabi kapag less than 20,000 baht per person, no need to stamp. Magpapastamp lang dito kapag more than 20,000. So isa lang naman yun, hindi na tayo pupunta dito. Rekta na tayo sa gate 15 para dun sa makuha yung pera natin. So let's go na sa immigration. Guys, tapos na ako sa immigration and final security check. Walang tanong sa immigration, tatak lang, tsaka picture, tsaka fingerprint. Ang bilis, wala pang 5 minutes na tapos ko yun. Grabe, ito yata yung pinakamabilis kong airport process. So, bago tayo pumunta sa ating boarding gate guys, tayo ay pupunta muna dito sa VAT refund for tourists. Malapit to sa gate 15, tapat lang niya. So, pakita lang yung resibo ng tax refund para mabalik nila, tsaka yung pera, ay yung passport. Okay guys, so nakuha ko na yung tax refund ko, and surprisingly yun sa pinamili ko sa Big C, ang total na nakuha kong tax refund is 150 baht. Ang laki pa nun na hindi ako nag-expect ng ganun kalaki. So pinakita ko lang yung passport tsaka yung resibo ng Big C. Kaya always make sure to keep your receipts para makakuha din kayo ng tax refund dun sa mga qualified na purchases nyo for tax refund. So ngayon, pupunta lang tayo sa boarding gate, but since maaga pa, pwede tayong umikot-ikot muna dito sa airport to see kung saan tayo pwede tumambay at kung may mabibili pa tayo since marami pa tayong bat. Ito guys, yung itsura ng kanilang boarding gates, departures hall. So meron of course King Power, King of Duty Free. Dito ko lang yan nakikita sa Thailand eh. Marami daw murang pabango dito eh. Sa Bangkok meron eh. Tignan natin kung dito din meron. And sa gate number 11 tayo. Kaya meron pa tayong mga 40 minutes na pwede tayo mag-ikot-ikot muna dito sa airport. Daming tao. Siksikan dito sa kanilang airport. Hindi siya ganun kaluwag. Pero maganda naman. Yan, so may subway, may Dinen de Luca. Nagbo-boarding na pala to. Doon tayo sa may gate 11. Ayan guys, so may mga money changer din dito in case na magpapapalit na kayo ng Philippine peso or kung in our case Malaysian ringgit. Uy, sale 50% off oh. Yung mga gusto ko 50% off. So magkano na lang to? Sana may presyo. 780. Ang mahal naman yan. 780 baht? Ang mahal, grabe. Hindi ko matanggap. Mahal. Ayan guys, so dito yung boarding gate natin. Boarding gate 11. Pero may iba pang gumagamit. Kasi mamaya pa yung boarding natin. So ikot muna tayo. Guys, meron ditong nakalagay Tastes of Thailand. Buy 2 same items, discount 30% off. Ayan. Pero medyo mga mahal na talaga pag sa airport ka bibili. FYI lang. Ito din pag mga Mahipoy siya, meron mga dito, liniment, ganyan. Kung nakalimutan ninyo. Ito. Ay, ito mura oh. 130 lang guys, anima na rin. Itong pastel. Itong pastel ay 165. Pwede rin almost the same price Anong to ga? Ang brand nito ay Green Herb din. Ay hindi, Elephant brand. 130, not bad. Yan guys, dumiretso pa ako para maikot natin itong buong airport. Since lang naman siya, maliit lang. Ito mga mga souvenir, mga ref magnet. Magkano to? 320 baht isang mahal. Ayan, so meron din, may palabas pa dito guys oh. Ito Zurich Bread Cafe. Tapos dito guys yung Coral Lounge. May airport lounge din dito. Okay, so pasok tayo dito. Dito may Burger King lang ata meron eh. Tignan natin kung ano pa meron dito.
Guys, namili lang ako ng mga hindi pa rin paawat, ng konting pasalubong pa. Kasi pag sa airport ka naman nabili, hindi niya i-count towards your hand carry. So, okay lang. Ang napamili ko nga doon, 650 baht. Pero, worth it naman. Kasi, yung bumili ako ng pastel na balm. Ito, dito ko lang to nakita. Hindi ako nakakita nito sa Phuket. And, ang ganda. So, sabi ng mama ko, bili daw kami. So, yan. Ngayon, maghihintay na lang tayo ng boarding, guys. Basically, mahaba-haba pa yung oras ng paghihintay natin. Guys, sumakit ako dito sa 4th floor. May 4th floor pala. So, meron ditong malaki pa pala to, guys. Binabawi ko yung sinabi ko. Ayan, may McDo dito, guys. Tapos, ito, merong Taytay. Taytay Rizal. Ayan, marami pa pala, guys. Joke lang na maliit siya. Mukha lang maliit yung nilabasan ko, pero marami pang mga daanan papunta sa mga ibang gate. Guys, yan. Waiting na lang ako dito sa may chargeran. At dun yung gate namin sa kabilang dulo. Pero bababa na lang ako pag boarding na. Since hindi pa ito yung plane namin, Etihad pa yan. Malaysian Airline kami. Ang sarap lang dito. Upo lang, relax. And iniisip ko kanina kung bibili ako ng drink, pero hindi na lang pala kasi meron nga palang free snacks dun sa plane mamaya. So yun na lang, hintayin ko na lang para tipid-tipid din. Guys, nakita ko na yung plane namin na pumunta na dun sa may gate assignment namin. Kaya bababa na rin ako para ready na tayo for boarding. So, ito ang view natin. Isang floor lang. Ito na. Dito na mismo yung boarding gate, guys. Let's go! Guys, since nakapila pa sila sa boarding, naisip ko magpapalit na dito ng ringgit, Malaysian ringgit. Papalit na natin yung natitira nating baht. Para may ringgit na tayo pagdating. So, ito yung exchange rate niya, guys. Nawala. So, guys, ang natira kong baht is 3,646 and 51 cents. And ang conversion niya is 461 ringgit. So meron na tayong 461 ringgit na magagamit natin pagdating natin sa Malaysia. So hopefully smooth naman yung magiging transition natin mula dito sa Phuket, Thailand papunta sa Malaysia. So eto na, nakapila pa rin sila, guys, dito. Ang tagal mag-start ng boarding dito. Pero eto na yung pila natin. Okay, guys, so finally boarding na kami. Okay. To Kuala Lumpur. Thank you. And guys, after mag-change ng gate, mag-change ng kung ano naman, boarding na tayo. Guys, ayan yung plane natin. Maliit lang. Ano lang siya, baby plane. Pero ang ganda. Okay, halika na. Guys, nasa plane na tayo. And sa pinakadulo ako pinaupo para walang katabi. Para relax na relax. So, wala tayong katabi kahit sa mga susunod na row. Mga 3-4 na row. So, see you guys sa Kuala Lumpur. Guys, share ko lang. May free wifi dito sa plane ng Malaysian Airlines. Ayan. Makakakonect ka, tapos makakanood ka ng maraming movies. So, nanonood ako ng Harry Potter. Nice experience talaga. Sandali lang, guys. Kung hanggang ngayon ay hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito na AJTV Amazing Travels, mag-subscribe ka na dahil malaking tulong yon para sa akin na maipagpatuloy ang paggawa ng mga ganitong klaseng travel videos. And now back to the vlog. Guys, nandito na tayo sa Kuala Lumpur International Airport Terminal 1. So welcome back to Malaysia. So ngayon ay pupunta muna tayo sa transfer desk ng Malaysian Airlines at mag-inquire tayo kung paano tayo makakarating dun sa binook natin hotel. Kasi connecting flight lang tayo. So guys, ito, sundan lang natin yung nakalagay na transfer counters. Papunta dun sa Malaysia Airlines transfer counter.
So guys, ito yung itsura ng departures area. Ang ganda, no? Ito yung Plaza Premium Lounge, guys. Yung napakita ko yan ng unang beses tayong next stop over dito. So dito tayo guys sa transfer desk counter. Yan. So let's go. Okay guys, so may confirmation na ako na pupunta na tayo sa arrivals hall. And then from here, pupunta tayo, magti-take tayo ng shuttle from Terminal 1 to Terminal 2 dahil dun yung papunta sa shuttle naman papunta dun sa Tune-In Hotel, Aeropolis. So dadaan na tayo ng immigration. So that's our next step. Guys, nandito na ako sa paglampas ng immigration. So dito yung mga belts. Pero since wala naman tayong i-claim kasi nga sa Manila na natin matatagpuan yung ating maleta, lalagpasan na lang natin to. Diretso na tayo sa arrivals area at pupunta tayo dun sa level 1 daw. May shuttle bus dun papuntang Terminal 2. So yun ang goal natin, yun ang next natin gagawin. So guys, welcome sa arrivals hall ng CLIA 1, Terminal 1. So titignan ko dito yung ito, meron ditong ano, ito nakalagay level 1 bus, shuttle to CLIA Terminal 2. So left, level 1. So dito tayo guys. Let's go. Guys, dito yung intayan papunta ng sa shuttle bus papuntang Terminal 2. So hinihintay na lang namin yung bus para makarating na tayong Terminal 2. Guys, ito na yung shuttle bus papuntang Terminal 2. Nandito na tayo ngayon guys sa CLIA Terminal 2. Hanapin na lang natin yung papunta sa Tune Hotel. Kasi may shuttle bus sila dito. Dalawa kasi yung Tune Hotel guys. Yung isa andito mismo sa airport. Yung isa naman, isa shuttle pa papunta dun sa location. Pero within the airport vicinity lang din. Hanapin ko muna yon. Guys, sa arrivals hall, pag nakita nyo tong Family Mart, may escalator papunta sa transportation hub at level 1. So baba tayo dito at may makikita tayo dyan sign na Tune. Nakita ko sa TikTok. So sundan lang natin sila. Ayan guys, may nakalagay Tune CLIA 2. So sundan natin. Dito tayo. Walang tao. Dire-diretso lang. Ayan guys, may sign ulit. Pa-left naman. So left tayo. At ayan na. Tune, 3.5 minutes. Guys, ito na yung Tune Hotel. Pero ito yung mahal. Meron pang mas mura. Yung Tune Hotel Aeropolis. So dun tayo pupunta guys. Pero dito tayo sasakay ng shuttle bus. Papunta dun. Or shuttle lang. Hindi ko lang kung bus eh. Alamin natin. So guys, nandito na ako sa Tune-In Hotel. Nandito ako sa lobby nila at iniintay lang yung shuttle bus papunta dun sa Tune-In Hotel Aeropolis kung saan tayo nag-book. And kapag mag-avail kayo ng free shuttle, maglilista lang kayo sa concierge nila ng oras ng gusto nyong pag-avail ng shuttle. Kasi yung closest time is 2 PM pa. 10 minutes na lang naman. So mag-iintay na lang tayo dito sa lobby. And share ko lang yung view ng lobby. Ganda. So, ayan, benefit to nung pagbubook ko. And binuko yung hotel na yun sa Klook guys. So book it via Klook and use my promo code AMILCLOOK para may additional discount kayo sa mga i-book nyo sa Klook. And ano lang siya, parang 1,300 lang. Kumpara dun sa lounge na nagstay lang ako ng 3 hours nung papunta ko ng Phuket dun sa airport na nasa 2,500 na siya agad. Ito at least 1,300. Matagal ako makakapag-stay, makakaligo pa and makakapag-work ako dun. Guys, ito na yung shuttle papunta sa Aeropolis. Let's go! Sa wakas. Okay guys, so andito na tayo sa Tune Hotel Aeropolis. Finally. And mag-check-in lang tayo guys. Tapos quick room tour para makapahinga na tayo. Dito ang kanilang lobby. Okay guys, so sabay-sabay tayo mag-room tour. 333 pala ako. Kala ko 303. Okay. And tingnan natin kung ano itsura nitong room natin. Ito yung view niya guys.
okay. Medyo malayo-layo pa. Alright. 335, 334, 333. Yan. Okay. So this is our room, guys. So you can see, may window dito. Ito yung bed. Tapos may mirror. Ay, sorry. Tapos, lagay ko lang yung keycard, guys. Kasi umiingay na siya. Tumiingay pa rin. Ayan na, okay na. Tapos dito guys, may mga cabinet, may work table here. Tapos ito naman may hanger, naglalagay ng clothes. Tapos may own toilet and bath. Ito naman yung importante guys. Kasi para may privacy. Tapos may shower. Tapos meron ditong dryer guys. Hair dryer, toilet, at may maliit na sabon at shampoo. So, okay na to guys. And again, this is just for 1,300 pesos. So, malapit sa airport, may free airport shuttle. So, wala ka nang intindihin pa lalo kapag connecting flight din kayo. At dahil dyan guys, i-end ko na muna ang vlog na ito. Maraming salamat sa lahat ng nanood ng episode na ito ng ating Phuket Vlogs. At kung nagustuhan ninyo ang video ito, please give me a like, comment, share, and subscribe to my channel. And do not forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking future vlogs. See you guys sa pagbalik natin sa Manila. Bye!